So bago ang lahat, ito lang yung preview sa dalawang team na maglalabang kasi sa susunod. So meron kasing comment doon bakit hindi ginawan yung Nuggets at OKC ng review nung nakaraan. Dahil nakikita ko na sa ibang page, nilalagay na kasi doon si SGA. Dahil potentially 4 na young player ang makakapasok sa conference finals at makakakuha ng kanilang unang championship. Kahit yung mga player sa podcast, Thunder ang gustong makitang papasok sa conference finals. So ito muna yung dalawang preview, Knicks versus Pacers tapos Game 7 ng Nuggets at Thunder. So pinag-isa ko na may pasok lang kahit linggo. Hirap din kasi maging IT, 24/7 support, tinalo pa yung 7-11 tapos merong mga politiko maglalagay na naman ng tax. So hindi inaasahan na magtatapat sa conference finals ang number 3 at number 4 na tinapos ng number 3 ang kalaban nila in 6 games at yung number 4 naman tinapos in 5 games. Ang nalaglag naman yung number 1 at number 2. Hindi kasi yan ang in-expect sa huling sinaing sa Las Vegas last October. Last year nagtapat din ang Indiana at Knicks. Ito yung naging ubusan ng player sa side ng New York na ang Indiana umabot ng conference finals na another rematch ulit ang mangyayari. Kinall out ng Indiana nung first round ng Celtics na sana makakalaban nila mas matindi pala yung Knicks. Para daw kasi naging NFL na ngayon ang NBA, hindi mawawala na tinatawag nilang scripted yung nangyari. Dahil nga sa WWE, sina Bronson at Haliburton naging guest. Old rival din kasi ang Knicks at Pacers nung 90s pa. Ito din ang 9 times na magtatapat sa playoffs yung dalawang team. Ang Indiana may record na 5-3 kontra sa Knicks. Sa Pacers, ang team na kahit sino yatang ilagay na player magkakaroon ng magandang run. Sila yung team na laging nagkakaroon ng improved na player at nagkakaroon ng deep run sa playoffs. Isa sa pinaka-consistent na team. Ang Knicks sumubok na ng mga superstar pero parang walang nangyari. Kaya ang ginawa nila parang sinunod na lang kung paano ginagawa ng Pacers. Parehas din sila may mga player na galing sa 2019 NBA champion na Toronto Raptors. Si OG Anunoby sa Knicks, sa Pacers naman si Piolo Pascal Siakam. Mula nang dumating silang dalawa sa kanilang respective team, nag-iba yung run nila. Parehas din nilang dinaan sa comeback yung nakakalaban ng semis. Pinalamang na gusto pang manalo. Sa regular season, nagtapat ng 3 beses ang Pacers at Knicks. Lamang doon ang New York 2-1. Sa East Semifinals, ang Pacers may average na almost 117 points, 49% sa field, 39% sa 3-point area, 41 rebounds, 29 assists at 14 turnovers. Ang Knicks naman may average na 105 points per game, 43% sa field, 33% sa beyond the arc, 46 rebounds at 20 assists. Nasa 13 turnover ang Knicks. Nalimit pa nila ang Boston sa below 50 3-point shot per game. Ang team na nakakalimutan na atang tumira sa loob ng arko. Si Jalen Bronson nag-average ng 26 points, 3 rebounds at 7 assists per game, 44 and 39%. Si Towns naman almost 20 points, 12 rebounds, 47% sa field at 15% sa 3-point area. Oh my God, si Towns. Hindi maganda yung shooting nitong si Karl Anthony Towns sa playoffs. Sa regular season, meron siyang 40% sa 3-point area, at least 2 3-point shot per game. Siya lang din yung player sa starting unit ng Knicks na hindi halos babad. Kaya nga oh my God. Ang starting unit pa ng Knicks, meron 3 player na may at least 14 points per game. Medyo bagalan ko lang ng konti na papabilis ata. Sa Pacers naman, well distributed ang minuto sa team nila. Meron silang 8 player na nasa at least 15 minutes pataas. May average sa 7 points per game pataas din. Ang leading scorer nila nung semi si Piolo Pascal, 18.6 rebounds at almost 5 assists per game, 57 and 45%. Ang pangalawa naman kay Piolo si Miles Turner na meron namang nasa 17 points at 6 rebounds per game. Si Haliburton nasa 16 points, 5 rebounds at 5 assists per game pero nasa 52% sa field at 50% sa 3-point area. Pero parang minamalas pa siya noong mga nakarang game. Halos identical ang Knicks at Pacers, halos lagi sila din magkasunod sa regular season pagdating sa stats. Yun nga lang, different style sa defense. Merong 11 player ang ginagamit ang Indiana kapag naglalaro sila ng full court man-to-man pressure defense para pahirapan yung kabilang team. Kaya umaabot ang Pacers sa 10 players sa rotation na merong at least 10 minutes pataas.
Pinapagod nila yung kabilang team na hindi maapektuhan yung usual rotation nila, lalo na yung nasa starting unit. Ang Knicks naman nakadepende sa 3-wing defense gaya ni Anunoby, Josh Hart at Mikal Bridges, kaya madali silang nakakapag-switch sa top perimeter scorer ng kalaban. Kaya kapag mayroong mismatch, napapalitan agad nila or nasuswitch agad dahil sa 3-wing rotation na meron ng Knicks. Yun nga lang, nasa 7 player lang ang nagagamit nila sa rotation kasama na doon ang bench. Kontra Boston, ito lang kasi yung meron double digit minutes, sina McBride na nagpahirap last year kay Haliburton at si Robinson na backup ni Towns. Ang Pacers, hindi sila yung best defensive team nung regular season, pero ang style kasing ginagamit ni Coach Rick Carlisle effective kapag playoffs. 10 to 11 player kada playoff game ang palalaruin niya. Ang Indiana din ang number 1 team sa playoffs pagdating sa bench scoring, 35 points per game. Yung third leading scorer ng Pacers sa regular season si Benedict Mathurin, pero pagdating ng playoffs, umabot siya ng pang-anim. Walang leverage ang Knicks katulad ng Pacers. Kung gagawin ng Pacers yung full court man-to-man defense, doon mahihirapan yung starting unit nila. Kaya sa coaching style, mas nakaka-adapt si Coach Rick Carlisle kontra kay Coach Tom Thibodeau na nagre-rely sa 5 player niya sa starting unit. Bibihirang gumamit ng bench player. Ginawa niyang Toyota yung mga player niya kung sino na lang yung matirang matibay. Sa Game 1, anybody's game yun dahil mahaba ang pahinga ng parehong team. Kapag umabot ng Game 6, yun may edge ng konti ang Pacers dahil sa style na ginagawa nila. Pinapagod yung player ng kabilang team dahil sa defense. Parang nasa kanila yung agimat dahil dalawang teams na nakatapat nila noong nakaraang series merong injury. Sa Knicks naman na injure sa dulo yung top contender na player ng Celtics. At sa malamang, meron na namang mga tawag na irereklamo si Coach Rick Carlisle kapag kalaban niya kasi ang Knicks. Dahil tanging Knicks na lang yung natitira ngayon na team na higher market. Sa preview naman ng Game 7 ng Thunder at Nuggets, medyo nakakapagtaka lang kasi nga tinatawag nilang rig yung Game 7 na yun na OKC ang pinapaboran. Yung iba naman nagtataka bakit wala pang ina-announce na MVP. Kasi ang schedule nun, usually late first round or mid second round. Game 7 na ngayon, parang alam nilang aabot. Meron pang theory na baka magkaroon ng co-MVP ngayon taon si SGA at si Jokic. Sa Game 7 naman, may disadvantage agad ng Nuggets kahit pa makalusot sila ng Game 7 at sila ang makapasok ng Conference Finals. Listed si Aaron Gordon na nagkaroon ng left hamstring injury, kapareho halos ng kay Steph. Base naman kay Coach David Adelman, parang normal naman sa practice si Aaron Gordon na kapag okay siya ang magi-start sa Game 7. Si MPJ naman injured yung balikat, balot na Nung Game 6 naka 10 points naman siya pero napakalimitado yung mga attempts niya ngayon. Ang naging third leading scorer ng Game 6 si Christian Braun na meron 23 points. Si Jamal Murray walang listed injury, pati na rin si Jokic. Pero another revelation naman sa Nuggets, si Julian Strawther, parang ito yung player na naging dahilan kung bakit natanggal yung GM at coach ng Nuggets. Sa Game 6, nagkaroon siya ng 15 points. Sa Thunder naman, confident si SGA. Do or die game na para sa kanila yung series na yon. Mas malalim ang big man rotation ngayon ng Thunder dahil questionable si Gordon. Kapag nawala pa siya, magkakaroon lalo ng pagkakataon ng Thunder na i-double team lagi si Jokic. Na dahil din sa long rotation na wear down nila yung Denver. Ang iniiwasan pa para sa Denver yung Bluetooth foul para kay SGA. Hindi na nahagip, foul pa rin. Yung free throw ni SGA ang iniintay kung anong gagawin doon ng mga official. Sa playoff kasi nag-a-average si SGA ng 8 free throws per game at nasa 11 siya nung Game 6, nasa 12 naman nung Game 4. Kaya pala parang pinapaboran agad yung OKC kontra Nuggets papasok ng Game 7. So hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.